Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na banggaan sa pagitan po ng Swift at Ripple na may dalang XRP. Sa isang bagong video mula po kay Bull Runners, lumabas ang pahayag ng Swift CIO na nagdulot po ng matinding usapan at reaksyon mula po sa crypto community. Tinawag pa nga niyang dead chain walking ang XRPL. Ano ba talaga ang laman ng debate na ito at paano po nito maaaring baguhin ang hinaharap ng global payments? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang sinabi ng Swift laban kay XRP? Ayon po kay Ginoong Tom Zuck, siya po ang CIO ng Swift, mas pipiliin ng mga bangko ang kanilang sariling internal payment rails, tokenized deposits or regulated stable coins tulad po ng USDC kaysa gumamit ng XRP. Ang dahilan daw ay simple. Una, hindi raw pwedeng ilagay sa XRP sa balance sheet ng isang bangko dahil hindi siya deposit. Pangalawa, mas may tiwala raw ang mga institution sa regulated assets tulad ng USDC dahil mas malaki ang market presence nito. Pangatlo, wala raw neutral governance sa XRP kaya hindi ito swak sa sistema ng mga bangko. Kaya ang possible market impact po dito ay kung susundin ng mga bangko ang pananaw na ito, maaari pong mabawasan ang demand kay XRP sa institutional side. Kapag mahina po ang adoption mula sa malalaking bangko, posibleng manatili ang presyo niya sa mas mababang range. Ngayon ay paano naman po nag-react ang XRP community dito? Hindi po nagpatinag ang supporters ng XRP. Ang kanilang punto, si Ripple ay may solusyon sa problemang hindi kayang ayusin ng modelo ni Swift. Ngayon, ang mga bangko ay nag-pre-fund ng accounts sa iba't ibang bansa para lang gumana ang cross-border payments. Trillions ang nakatenga at hindi po productive. Ang mga internal rails o tokenized deposits ay hindi nag-aalis ng pangangailangang ito. Pero sa XRP ay kaya. Bukod pa rito, ipinakita nila na mahigit 10 taon nang tumatakbo ang tuloy-tuloy ang XRPL na walang downtime. Ang bilang neutral bridge asset, kaya siyang gamitin ng kahit anong institution. Hindi po tulad ng bank-issued tokens na nakatali lamang sa partikular na bangko. Kaya ang possible market impact po dito ay kung makumbinsi ang market na mas epektibo po ang XRP kaysa sa stablecoins, posibleng tumaas ang demand at mag-trigger ng bullish momentum sa presyo. Ngayon ay ano naman ang ginagawa ng Ripple para sagutin ang mga issue? Dito po pumapasok ang regulatory at saka product developments ng Ripple. Ayon po dito kay Bull Runners, isang dekada nang nakikipagtrabaho si Ripple sa mga regulators. Kasalukuyan nang ginagamit ang ODL or on-demand liquidity sa iba't ibang bansa. At noong December 2024, inilaunch na rin nila ang RLUSD kung saan ay isang US dollar-backed stablecoin. Ito ay sumusunod sa mahigpit na regulatory standards para mas madaling i-integrate sa mga bangko. Ang RLUSD ay parang tulay or bridge dahil nagbibigay po ito ng fiat-backed digital asset na mas madaling ipasok sa balance sheet ng financial institutions. Samantala, patuloy po na ginagamit ang XRP sa ODL corridors para mapabilis at mapamura ang settlement. Sa market impact, ang kombinasyon po ng RLUSD at XRP ay maaaring maging game changer. Maaari nitong kumbinsihin ang mas maraming bangko na gamitin ang sistema ni Ripple dahil meron ng stablecoin na fully regulated at meron ding bridge asset para sa liquidity. Ngayon ay bakit po nagiging matindi ang kompetisyon ng Swift at saka Ripple? Ayon po kay Bull Runners, malinaw na hindi ito simpleng debate lang, kundi kompetisyon para sa parehong kliyente.
Ang SWIFT ay matagal nang pinagkakatiwalaan ng mga bangko dahil sa kanyang legacy governance. Pero si Ripple ay pumuposisyon bilang mas mabilis at mas mura na alternative. Ang SWIFT ay nakatuon po sa compliance at traditional trust, habang si Ripple naman ay nakatuon sa efficiency at liquidity freedom gamit sa XRP. Sa market impact, kung mas pipiliin ng mga bangko ang trust at regulatory comfort, mananalo si SWIFT. Pero kung mas mananaig ang pangangailangan para sa efficiency at saka liquidity, malaki po ang tsansa ni Ripple na lumakas pa lalo. Yan bilang panghuli. Sa tingin ko po, ang debate na ito ay hindi lang basta palitan ng salita. Isa itong palatandaan na nagsisimula ng mag-clash ang traditional na sistema at ang blockchain innovation. Si SWIFT ay kumakatawan sa lumang modelo na puno ng regulation at saka trust. Si Ripple at XRP naman ay kumakatawan sa bagong solusyon na nakatuon sa bilis at saka liquidity. Kung titignan po natin ang kasalukuyang galaw, parehong may lakas ang dalawang panig. Ang tanong na lang ay kung saan mas titimbang ang mga bangko sa hinaharap. Para sa akin, habang tumatagal, lalong nagiging mahalaga si XRP dahil po sa kanyang neutral at open approach. Pero hindi rin natin dapat maliitin ang impluwensya ni SWIFT sa global finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.